Good morning po. Welcome po sa Jesus Head Ministry Church. Dito sa iglesia na ito at sa mga viewers, magandang umaga po. So, salamat sa Lord at tayo ay patuloy na pinagsama-sama. Ginising ng maaga at inihanda para sa kanyang kapurihan or God's glory. Magandang umaga po. Let's pray. Maraming salamat aming Diyos sa buhay na ito, na sa bawat oras, minuto, o hininga ng aming nilalanghap, ito ko'y galing sa iyo. Salamat po sapagkat napakabuti niyong Diyos. Kayo ang lumikha, kayo ang lahat ng mga sa inyo lahat, nagmula ang lahat ng bagay na nasa amin. Kaya nararapat po na kami ay pasalamat, purihin ka at dakilain ka, walatiin ang pangalan mo sa ikataasan, Panginoon, sa lahat ng biyaya tinanggap din namin, ay maaaring kulang ang mga oras at panahon para itaas ang papuri-puri sa iyong pangalan. Kaya aming Diyos, patuloy kaming humingi ng iyong patnubay ng banal na Espiritu. Kami po nagpapakumbaba sa iyong harapan upang sumamba. Kami man ay nagkaroon ng pagkakasala sa iyo, kami po ay dumudulog na inilinisin ang aming mga puso at isipan upang maging kasangkaman kami sa pagsamba sa iyo. In Spirit and in truth. Maraming salamat. Tinataas ko po, Ama, lahat. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. I praise that Jesus. the one who's worthy. I will boast in the Lord my
hindi ang kayamanan, hindi ang mga galingan, talino Panginoon. Thank you, Lord God. We worship your name. Sa oras na ito, Lord, patuloy namin tinataas. Dakila mo pangalan. Panginoon. Shining like the day.
Hallelujah, Lord God. Salamat po. Panginoon. Hallelujah, Diyos. Jesus na nasa langit, Jesus na nasa langit, aking tagapagligtas, nagbibigay biyaya at buhay na walang hanggan. Jesus ako'y namamangha sa iyong mga gawa. Linis ang iyong buhay sa aking pagkakasala. Ang iyong pag-ibig mas mataas sa langit, maraming pa sa dagat, lampas pa ng mga bituin. Jesus, ika'y mapagmahal. Jesus, ika'y mapagmahal. Lord of heaven, Jesus, Lord of heaven, I do not deserve the grace that you have given and the promise of your word. Lord, I stand wonder at the sacrifice you made. With mercy reconnect you, my high debt you freely paid. Your love is deeper than any ocean higher, than the heavens reaches, beyond the stars in the sky. Your love is deeper than any ocean higher, than the heavens reaches, beyond the stars in the sky. Jesus, your love has no bounds. Jesus, your love has no bounds. Jesus, your love has no bounds. Your love is deep, your love is wide, your love is great, your love is high, your love is all we ever need, your love is all we ever need. Your love is deep, your love is wide, your love is great, your love is high, your love is all
mas mataas sa langit, malalim pa sa dagat, lampas pa ng mga bituin. Jesus, ika'y mapagmahal. Jesus, ika'y mapagmahal. Jesus, ika'y mapagmahal. Jesus, ika'y mapagmahal. Salamat po, Panginoon, tunay na Ama, na ikaw ay tunay na mapagmahal, maawain, matulungin, pagpatawad, at nagliligtas. Salamat po sa lahat-lahat po ng iyong katangian na nais mong maabot ng sino man na inyong tinutuluan, Lord. Nais mo maging ganon din kami tulad mo, Panginoon, sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, patuloy mong pagpalain ng church na ito ng iyong mga salita. Gabayan at ingatan niyo po, Lord, ang lahat ng mga inihanda mo ay mahayag sa pamamagitan ng aming kapatid na si Brother Don. Maraming po salamat, Panginoon. Papuri sa iyo at pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati, Ama. Nataas ko to, Ama, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Kaya ito na lang. Ito na lang, sis. Para hindi na yan. Good morning, everyone. Good morning, brothers and sisters. Yeah. So, good morning din po sa ating mga viewers. Welcome to Jesus Said Ministry Church. We are located po here sa Ampid 1, San Mateo, Rizal, Philippines. Yeah. So, every Wednesday po, meron pong midweek Bible service. Pang 306 na po. Yeah, so, every Wednesday po yan, 6:30 p.m. Ang study po is Book of Judges, chapter 1, verse 1. And, dire-diretso lang po. Yeah. So, ngayon po, tayo po ay nasa 431st Sunday Worship Service. Yeah, so, every Sunday po natin is 9 a.m. hanggang 10:45 a.m. Ang study po natin ngayon ay Gospel of Luke, chapter 12, verse 13 hanggang 21. Ang title po ay Rich in the World, but Poor Toward God. Ayan, so reminders lang po. Yan, para sa mga naandito. So please occupy the front seats as much as possible po. Para yung mga medyo late na darating, madali po silang makakaupo sa likod. Ayan. Number 2, please turn off or put in silence your cellular phones. Yan, para hindi po makadistract pag nag-make siya ng sound pag may nag-call. Yan. So, number 3, please refrain from talking with each other and avoid loud noises po. Yan. So, kapag nag-usap po tayo, para hindi po tayo makadistract, so, ano lang, hina lang, bulungan lang po. Now, number 4, please take the best care using our church Bible. So, available po ang ating mga Bibles dyan na pwede po natin gamitin. Habang naandito tayo, nandun po siya located sa likod, banda. Yan. And number 5 po is yung love or offering box po natin. Nandun po katabi ng ating mga Bible. So, kung pinakausap po kayo ni Lord, yan. Yung galing po sa ating puso. Pwede po natin ilagay doon sa ating love or offering box.
Yan. And number 7, please follow po the YouTube of Pastor Saldi Verdiflor. So lahat po ng mga teachings po every Sunday and every Wednesday ay naka-upload po sa kanyang YouTube channel. Follow niyo po, Pastor Saldi Verdiflor. So first timers po, wala. Wedding anniversary, wala. Birthday, wala. Birthday. Fellowship na. Fellowship na. Happy birthday daw po kay Sister Sally. June 19 po. Sa calendar, pass na yun eh. Okay, so yun lang po. Thank you. Let's greet one another. Sino po ba si Sister Sally? Ayun, Sister Sally. Ayun, ako nagtatago pa eh. Thank you, Sister Gladys. Okay. Grabe, ang taba. Hindi siya nakilala. Wala. Ayos na. Tubig lang, tubig. Simula na ako. Start na. Ito, meron. Ito. Ito. Morning. Dito na naman po ako. Advance Happy Father's Day na rin po. Sa mga mabubuting ama. Sa mga tatay talaga. Hindi nagtatatay. Hindi, kasama na natin yung mga nagtatatay. Kawawa. Sama mo na yung nagtatatay-tatay. Oo, yung mga mukhang tatay. Hindi, kinukuha ko lang. Yan, nervous kasi. Lagi naman ako na-nervous pag dito. Nervous pa yung mga ginalagay. Sige, let's pray po. Ama namin Diyos, Lord God, na napakabuti niyong Ama, Panginoon, na talagang kailangan dapat namin tawagin Ama, Panginoon. Salamat sa time na to, Lord, na muli niyo kaming tinipon, Lord God. Makapag-share ako ng inyong banal na salita, Panginoon. Salamat, Lord, at ginagamit niyo pa po ako, Lord, kahit di po ako makatugtog, Panginoon, dahil sa aking pilay sa daliri, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord, na maintindihan namin yung banal na salita, Lord. Luke chapter 12, verse 30 to 21. Palain niyo po kami, Lord. Salamat sa umaga ko, Lord. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Nasa Lucas 12 pa rin po tayo.
At na nung binabasa ko nga 'to, sabi ko, kung titingnan natin verse 1 hanggang 21, masyadong 1, 'di ba, seryoso ang mga pagtuturo ni Lord dito, eh. Kasi do'n sa una pa lang, halos 'di ba nung nagkainan sila do'n sa hello, nung mga Pariseo, niyaya siya sa dinner. Medyo marami siyang rebukes na ginawa do'n. Tapos nung sa bungad ng chapter 12, dahil sa mga rebukes niya sa Pariseo, medyo may mga taong mga pro-Pharisees o meron ding pro-Jesus Christ na kung mawala na si Lord dahil nga nagkakagulo na, dahil paplano na kung ano yung mga gusto nila sabihin para hulihin si Jesus Christ, nagkagulo-gulo. Hindi may 10,000 nga ng mga tao na halos mag-stampede na sila sa pagsunod kay Lord dahil nasa argumentation nila sa mga ni Lord sa teachers of law, sa mga Pharisees, dahil sa pagiging hipokrito nila. Tapos, yun nga, may mga warning si Jesus Christ dito sa lebedura, yung una rin, yung sa 12 na mga Pharisees, may encouragement din siya na huwag matakot sa mga taong pumapatay sa katawan, kundi ang dapat katakutan ay ang ating Diyos na pagkatapos sumatay ay may kapangyarihan din magtapon sa impyerno. Amen? Amen na rin ako. Kaya huwag kayong matakot. Matakot kayo sa Diyos lang. Encouragement din Jesus na huwag tayong matakot dahil mahalaga tayo, di ba? Nasa bago magkwento yung sa mga maya. Mas mahalaga raw tayo kaysa sa mga maya. Tapos may reminder din siya na kailangan i-publicly acknowledge na si Jesus Christ sa harapan ng mga tao dahil kikilalanin din niya raw tayo sa harap ng mga anghel. Tapos ito yung matindi, yung bandang huli, last Sunday lang ni Pastor Saldi, yung blasphemy of the Holy Spirit na wala raw kapatawaran. Wala talaga kapatawaran. Sinabi ni Lord to sapagkat ang sabi gano'n na kung paano yung sasagot, ayan, kung ay dito pala sa verse 10, ang tayo patatawarin, ang bawat bumigkas ng salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang magsalita ng lapastangan ng laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Medyo nagulat sila ron. Tapos nung time na yon, sinabi rin niya na may Espiritu Santo na magtuturo sa atin sa oras na humarap kayo sa mga synagogue. Medyo natahimik no? Natahimik sila lahat. Dahil nga seryoso yung mga turo. Tapos biglang may sumabat, ito na sa verse 13, sumabat na isang lalaki. Sabi niya gano'n, sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, kasama to sa 10,000 na lumulusok, sumusunod. Guro, sabi mo sa aking mga kapatid na bahaginan ako ng mana. May sumabat no? Kung kailan malalim yung mga turo ni Lord, ilang may sumabat na lalaki. Dahil sa usapin ng mana. Ang pagsabat na ito ay, kung titingnan natin, nagpapakita ng gaano kalalim ang makalupang pagnanasa ng makasalanan, kalikasan ng tao. Nakita niyo kung gaano madaling mabulag ang tao after nung mga daming tinuro na spiritual sa katotohanan na dahil sa mga makalupang problema. Sa gitna ng seryosong pag-aaral ni Lord tungkol sa buhay, kamatayan, kaluluwa, at Espiritu Santo, biglang sumingit ang lalaki ito. Bakit kaya? Parang yung lalaking to parang nakatuon lang siya sa mana. Kumbaga, di siya nagtanong tungkol sa teaching na ginawa ni Lord sa malalim, hindi siya
tanong ko, bakit po pag nag-blaspheme sa Holy Spirit, ganun, ganun. Saka, talaga po bang mahal kami ng Diyos? Hindi siya walang ganun eh. Dito natin makikita ang kalagayan ng puso ng tao. Minsan nga, kahit nasa church ka, bilisan. Pinakikinggan natin si Lord, ang mga banal na salita. Diba? Pero yung utak natin, nasa? Sa negosyo. Sino yung mga negosyante rito? Sa pera. Diba? Sa trabaho. Matatanggal ba ako? Sweldo. Parang ngayon, di ba? 14 ngayon. Wala pa sweldo. Buwas pa sweldo. 15, no? Okay, inchi kasi boss mo. Kaya ganun. Yun, ganun. Ganun. Mas interesado tayo sa pera, di ba? Sa sarili natin. No? So, nangyayari ba ito sa atin? Ako, sa akin nangyayari. Pag may problema ako sa mga ganyan, may masakit, may gano'n. Naiisip ko yun, hindi ako makapokus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Natutuwa nga ako rito sa Jesus Ministry Crusade. Ay, hindi Crusade. Jesus Ministry Church. Jesus said, Ministry Church. Natawa na si Jim. Debra, Jesus said Ministry Church. Yeah? Dahil after service, di ba, laging may fellowship. Laging may fellowship, di ba? Laging pwede natin tanong kung ano yung mga di natin naiintindihan. Pero itong taon to, yung mama, yung lalaki, hindi na, mana eh. Kausapin mo naman. Inutusan pa si Lord, sabihin mo naman sa kapatid ko, nabahaginan ako ng mana. Di ba? Para siguro laki ng mana. No, kaya natutuwa nga ako pag after nung fellowship, after nung service, fellowship tayo doon, nagkakape tayo. Di ba, Mang Edgar, may kape ka ba? Makikita natin na hindi interesado ang lalaki sa mga spiritual messages ni Jesus. Mas interesado siya sa pera nga, magagaling sa mana. Bali, dito, nakita ni Jesus ang tunay na problema ng tao. Di ba? Hindi kawalan ng mana, kundi yung kasakiman ng kanyang puso. Yung puso. Sabi nga sa English, di ba? The heart of the problem is the problem of the heart. Di ba ganun din eh. Ang isip na lang ito nakatulog sa mana, sa pera, pinapakita rin dito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng materialismo upang ilayo ang tao sa Diyos. Sabi natin na sisira ang ating spiritual focus dahil sa ganitong takot sa pananlapi, trabaho. Talaga yung focus mo sa spiritual life. Hindi, kumbaga, hindi katarungan ni lalaki. Gusto lang niyang gamitin si Jesus para pilitin ang kanyang kapatid nang mag-share ng mana. So malamang nandun yung kapatid niya, no? Sama niya, nandun din sa crowd. Kasi siguro, nakita niya, sabihin ko na nga ito, pagkakataon na to, di ba? Rabbi to teacher, sakto, makakatipid. Legal. Actually, when it comes to inheritance, di ba, sa Jewish law, na sinare na rin ni Pastor Saldi kung kasama kayo sa tatlong nakikinig sa joke lang, bro. Joke lang. Makinig naman kayo pag Wednesday. Mabira naman kayo. No? Pag-gabi lang nakikinig doon. Joke lang, bro. Di ba babasakta ka? Hindi, yung nasabi sa Deuteronomy 21:15 to 17. Ako na lang magbabasa. Hindi ko na kinuha kay si Sally na kaya. Haba eh. Tungkol to sa karapatan ng panganay. Deuteronomy 21:15-17. Sabi ko, ang isang lalaki ay may dalawang asawa, ay number 2, at mas mahal niya ang isa, mas mahal niya yung number 1. Ngunit
may anak at ang panganay na niyang lalaki pinanganak doon sa hindi niya gaanong mahal, biro, mas panganay pala sa number 2. Yes. Wag aalisin sa kanya ang karapatan bilang panganay. Di ba? Just si Lord dito upang ilipat sa anak ng asawa na kanyang minamahal. Tama ba? Ang kikilalaning panganay ay ang una niyang anak. At dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kanyang ari-arian kahit siya'y anak ng hindi gaanong mahal. So yung older brother usually receive a double portion. At ito'y sumisimbolo ng kanyang otoridad at pananagutan na pamunuan ng pamilya at alagaan ng kanyang ina at mga kapatid na babae kapag namatay na kanilang tatay. May purpose pala, di ba? No? Natutuwa ako kay bro. Panganay. Hindi ko na kukuha na haba. So, sa kultura na sa Hudyo, karaniwan nga, sinabi ko kanina na ginagalang nila yung rabay o guro na mamagitan sa civil or financial na pagtatalo. Civil case o financial. Wala na sa usaping hatian ng mana ng pamilya. So, paghingi niya ng tulong kay Jesus, tinuring niya ng lalaki na si Jesus ay, siyempre, ginagalang siya. Yun na nga, sabi ko kanina, siguro, inisip niya ng guding kapatid niya, timing, di ba? Para sa CBS. Pero sana man lang, no? Hindi naman naisip, hindi mo na siya sumabat na, mga seryoso, sabi, bigla, sasabat ka ng gano'n na ako, di ba? Sana, wrong timing siya eh. Yun na, hindi siya nakapagpigil. Di ba, sabi nga sa Lucas 6:45 na sinare na rin ni ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti muli sa kanyang puso, sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So yun na nangyari doon sa tao na yun. Hindi niya mapigilan, umapaw. Di ba? Nabanggit niya na, guro, sabi niya. Since kasama ito rin sa Lucas naman, 8:11, 12. Itong kahulugan ng talinghaga. Para siyang kuwan yung mamaya ipag-uusapan natin sa parable of the sower. Siguro nakinig din to, pero yun nga, di ba yung sa 8:11, may kahulugan ng talinghaga. Sabi, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dami nun. Sila. Dumating ang diablo at inalis ito ang salitaan mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi na sila manalig at maligtas. Pwedeng ganun din mangyari sa kanya. So matalim ang sagot ni Lord. Sabi niya, subalit, sinabi niya sa kanya, lalaki, sino nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo? Yeah. Hindi naman ibig sabihin nito, walang pakialam si Lord sa katarungan, di ba? Pero taasan siyang tumanggi dahil makialam ng away pamilya. Di kasi naparito si Lord para pakialaman yung mga pag-ari-arian, mana, ayusin natin mana o mag-ayos ng mga ari-arian. Alam naman natin naparito siya para sa isang mission, spiritual mission ng pagliligtas. Nakita agad ni Jesus ang ugat ng kasalanan sa likod ng usaping legal, ang kasakiman o pagkagahaman sa salapi. Yon. Ang kasakiman ay madalas magtago sa ilalim ng mga legal o tamang dahilan. Madalas gamitin ng mga taong katarungan at batas upang itago ang kanilang mga sariling ambisyon. Batas yan, ha? Parang mga senador, mga congressman. Tumanggi si Jesus na maabala o malihis mula sa kanyang banal na misyon. Yun nga, sinabi ko kanino, naparito si Jesus upang hindi ayusin yung mga civil cases na yan, makalupang ari-arian. May mga iba naman na pwede mag-ayos niya, kundi pagkasunduin ng makasalanan sa Diyos. Yan ang kanyang calling talaga. Sabi nga sa Luke 9:10, for the Son of Man has come to seek and to save
that which was lost. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Sinabi din sa John 3, verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Sabi rin sa John na naman, John 12, If anyone hears my words and does not believe, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. Pero siyempre, sa mga madalas magbasa ng Bible, di ba, isipin natin, di ba si Lord judge? Gagawin niya yun. Sabi, magiging judge din siya sa time na second coming. Sabi niya sa Acts, And He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one who was ordained by God to be the judge of the living and the dead. Sa second coming yun. Ito mangyayari sa second coming talaga. Sabi nga sa Matthew 25, verse 31-32, When the Son of Man comes in His glory and all the whole angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All nations will be gathered before Him, and He will separate them one from the another, as the shepherds divide the sheep from the goats. At sabi rin sa 2 Timothy 4, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. So, balik na tayo sa text natin. Pinaliwanag ko na si Lord judge din. Pero yung time na yon, hindi siya pwedeng makialam sa mga civil o legal cases ng mga pamilya, mana. Mas tinugunan ni Jesus ang malalim na sakit sa verse 14, sa halip ng panlabas lamang na sintomas. Ang punto rito ay ang mas malalim na problema. Ang tunay na problema hindi ang paghahati ng mana, kundi ang kasakiman or greed sa puso. Kasi kung titingnan natin kanina, binasa natin, may duties and responsibilities yung panganay, di ba? Parang, hindi na sasabihin ni Lord, kumbaga, teka, may ginagawa naman siyang, yan naman talaga, alagaan yung nanay niyo, alagaan yung mga kapatid niyo. Di ba? Talaga yung greed, yung pagiging sakim na sa puso. Sabi nga nung sikat na writer, sabi, ang makalupang kontrobersya ay madalas nakakaabala sa mga tao mula sa walang hanggang kaligtasan. So, dapat mag-iingat tayo, di ba? Wala tayo na huwag hayaang lamunin ng makamundong usapin ang kanilang spiritual priorities. Huwag tayo magpadala sa mga makamundong controversies na napapanood natin, narinig natin sa FB, sa TV, sa balita, like sa Senado na yan, na kinurap, diba? Yung mga pera, yung mga flood control, greed yun materialism yan. Saka, sabi nga, constant craving, lust for wealth, status, or worldly things. So, kwanto, covetousness. Covetousness. Yun. Covetousness. Kasakiman. Kasakiman ay mapanganib kasi nga madalas ito napapansin ng tao sa kanyang sarili. Ang tao ay maaaring magmukhang religious, ngunit ang puso naman ay alipin sa material na bagay. Diba? May gano'n. May kita kayo religious ko sa TV. Diba? Pero mga material na bagay pa rin ang kinukuha sa Senado. Actually, sa Bible, diba, kino-condemn nila tong covetousness. Kasakiman. Sabi sa Exodus 20:17, You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. So, pang-kuwan to, pasampu to sa Ten Commandments, last commandment. Huwag mo raw pagnanasaang maangkin ang sambayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa,
mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari. Yung Hebrew word ng covet ay kaumad, means in, and desire. O, parang sinabi mo na, you should not desire your neighbor's house. Parang kapitbahay mo na, ganda ng bahay, gusto ko rin ganito. You should not delight your neighbor's wife. Ah? You should not delight your male servant. Okay, mga katulong nito. Sisipag. You should not delight your ox or your donkey o yung mga alaga nila na mga imported na aso. Parang ganun ang tinutukoy. At saka sabi rin, yung coveting is a violation of God's commandments nga. Dahil nga nandun nga. Because sinful desire begins in the heart. Yan ang problem, heart. Dito rin sinabi na ang covetousness is the root of other sins. Yeah? Sabi sa James 4:1-2, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Pwede nang palang hingi kay Lord yan. Huwag lang maging idolatry yan eh. Ano ba na? Teka, root of all other sins pala yan. Yan ang ugat. Yun nga eh. Pero yun nga eh, titingnan natin sa di ba? Parang, eto si Pastor Sally nagtuturo to sa police station. Parang wala namang kaso na, di ba? May kasong covetousness yan. Puro ang kaso pag nanakaw. Slander. Drugs. Illegal possession. Mga ganon. Pero, yun nga, bakit ganon? Di ba? Sabi, ito pa nga, yung root nga ng kasalanan. Ito yung covetousness. Di ba? Covetousness, what drove sinos? May kilala kong sa Bible na sa Old Testament na unang gumawa niya. Hindi lang siya una, pero sikat na example, King David, diba? To steal another man's wife and arrange his murder. Nasa roof deck siya, sa 2 Samuel chapter 11. Nag-desire siya, kasala na, puso agad, kay Bathsheba, tapos nag-sex sila, nagsinungaling, nag-commit na adultery, at ang pinapatay niya si Uriah. Yon, kaya yon. Siya yung root, ugat ng mga ibang kasalanan. Pero mo, doon sa covetousness na ginawa ni David, ano yun? Pagsisinungaling, nasa 10 commandments din yun, thou shalt not lie. Thou shalt not commit adultery, di ba? Thou shalt not kill. Pero, number 10, bumabol. Sabi rin sa Colossians 3:5-7, covetousness is idolatry. Dami pala. Covetousness is, ano yung una? Sinabi ko kanina. Root sin. Tapos, meron pa eh. Ilang muna. Tapos dito ngayon, kasama sa 10 Commandments, di ba? Tapos root of all sins. Tapos dito idolatry. Sa Colossians 3. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, yan ang covetousness, which is idolatry. Para sinasabi rito ng greed, naging idolatry when yung possession natin, nire-replace na yun natin si Lord sa ating desire. Diba? Yung mga so, ang problema ng tao, hindi kakulangan ng pera, kundi ang pagnanasa ng puso. Kaya sinabi ni Lord sa verse 14 na tayo, mag-ingat kayo
at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Ang panganib to dahil madalas din natin ito napapansin sa sarili natin. No? Madalas tayo mag-isip, masaya ako kapag di ba, may pera, may nakuha ako, ito magiging kontento na tayo. Di ba? Napapansin natin sa sarili natin, sana sabihin natin, masaya ako pag mayroon ako konti, masaya ako pag may nakuha ako, may bonus, may ganyan, kontento na ako. Ngunit, pag nakuha na natin to, siyempre, panibagong nais na naman tayo. Hindi nawawala. Di ba? Kumbaga, nag-iiba na naman, dadagdagan. So sabi nga, hindi naman ito nakukuha sa kakulangan ng pera, di ba? Ito ay sa kakulangan ng kasiyahan sa Diyos. So ang buhay natin, tatanda natin, hindi nakabatay ito sa laki ng bahay. Kung 500 square meter yung bahay mo, laki na. Dami ng pera. Hindi ka naman problema. Titingin ka lang sa bank account mo, sa passbook mo, sa online. Pera, posisyon ng trabaho, di ba? Dami ng ari-arian. Hindi mo na malaman kung saan malalagay. Sigit na ng lakad mo sa bahay mo. Patagilid ka na maglakad sa dami ng gamit. Ang buhay daw ng tao ay nakabatay sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya nagbabala si Jesus na mag-ingat at magbantay tayo sa lahat ng uri ng kasangkapan? Hindi. Kasakiman. Greedy. Ano daw yung mapanlinlang na katangian ng kasakiman? Yung greed. Hindi kailanman nasisiyahan, patuloy na naghihigit pa, at nang-aalipin sa puso ng tao. Kaya naman, mag-ingat tayo. Bantayan natin sa ating sariling laban dito. Dahil ang kasakiman ay banayad, nakatago, at nakakasira ng spiritual na buhay. Alam niyo ba, mayaman man o mahirap, maaaring mag-isakin. Kasi may sinisip natin na mayaman lang yata yun. Hindi ito nasusukat sa dami ng pera kundi sa pagnanasa talaga ng puso. Sabi nga nung mga mayaman, mas maraming pera, mas masaya, mas malaking bahay, mas matagumpay, mas maraming ari-arian, mas ligtas ka. Ngunit sabi ni Jesus, di ba, hindi nasusukat ito sa dami ng iyong kayamanan o pag-aari. Sabi dito sa verse, di ba? Verse 15. So ito yung sentro ng buong parable na to. Dahil kasakiman ay hindi lamang sa pagnanais ng pera, ito'y walang kasiyahang pagnanasa na magkaroon ng higit pa. Mari daw itong matagpuan sa mayaman at may hirap. Diba? Nung panahon nung unang labas ng Lazada sa Shopee, hindi ko nauna. Diyos ko. Siguro araw-araw, kumakatok sa bahay na. Sumada ko lahat. Kahit hindi naman kailangan. Dahil parang nakakatuwa. Parang, anong tawag? Kasakiman na yan. Di ba? Di mo naman kailangan. Ba't kailangan magkaroon ka ng nakakalat lang sa bahay. Umabot nga minsan ng dati, 2 sako yata yung mga rapper na tapos. Si Emer, tinatanggal yung mga dress kasi makakita, ginugupit-gupit niya. O wag itatapon kasi sa basura dahil malalaman nila yung cellphone number mo, kaalam mo, gagamitin ng mga kwan yun. Kaya gano'n, ang dami talagang itong Lazada sa Shopee na to. Punong-puno, add to cart. So yun nga, hindi raw to, ang eternal truth ay ang human life does not consist in the abundance of possession, sabi sa Lucas 12:15. Earthly wealth is temporary, but spiritual status before God lasts forever. Amen.
Ang halaga ng tao hindi nakasalalay sa kanyang pag-ari, kundi sabi sa relasyon natin sa Panginoon, sa Diyos lamang. May paalala tungkol sa earthly wealth o makamundong pag-ari, ang Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Amen. Kuha natin to, sabi nga ni sa mga kakarismatic, claim yan. Claim it. No, hindi, ito naman to na dapat tayo mga believers, no, maging kontento at magtiwala sa Diyos. Di ba? Sa 1 Timothy 6:9-10, meron din sinasabi, yan. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destructions. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from their faith and pierced themselves with many griefs. Grabe, time na yan, no? Meron talaga gusto rin, kahit na ang baba ng kanilang sibilisasyon, di ba? Di pa high-tech. Meron talaga gusto maging mayaman. Yung obsession, no? Sinisira nila talaga yung spiritual life. Sabi nga rin sa Ecclesiastes 5:10, he that loves silver shall not be satisfied with silver, nor he that love abundance and increase. This is also vanity. Yung mga gusto mga may pila ko, yan, pera, hindi nasisayan sa pera o sa ginto. So yung may ibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Godliness, sabi sa 1 Timothy, with contentment is great gain. For we bought nothing into this world, and is certain we can carry nothing out. Oo nga. And having food, sabing gano'n na, basta kung may pagkain ka at pananamit, ay masaya na tayo ron. Diba? But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destructions and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through many sorrows. Dahil sa nakita ni Lord sa puso nung nagtanong na yun, na may kasakiman, ilang minuto na. Pupunta na tayo sa parable. Bago ang parable. Okay. Ano na ang parable? Actually, pinaliwanag na ito ni Brother Saldi nung parable of the sower, parable the Samaritan. Yeah. Ulitin ko na lang. Ito yung malaking kwento, yung parable na may aral na kadalasang mababasa natin sa Biblia. Ginagamit ito ang kwento ng totoong buhay upang magturo ng spiritual or normal na katotohanan. It's a short, simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson. The word parable comes from the Greek word parabole, which literally means to throw alongside, meaning a spiritual truth is placed alongside on an everyday scenario to make it easier to understand. May characteristic din ng parable, yung simple plot, stories usually brief, realistic, and easy to follow. May hidden truths. They often contain a surprise twist or unexpected lesson that challenges the listener's worldview at meron call to action. They're not just for entertainment. They demand the listeners to make a decision or change their behavior. So dito, nauna yung yung paliwanag, di ba? Kung titingnan natin, pinaliwanag niya na rin sa 15 bago siya magsaysay ng yung grade niya. Diba? So, basahin natin itong 16-18. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman
ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong paglalagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. So, nagsalaysay siya ng talinhaga tungkol do sa taong mayaman na ilupain niya yung namunga ng sagana. Bigyan ng pansin natin ito sagana, no? Saganang ani. Alam naman ng bawat Kristiyano, pero yung mga ibang hindi pa mananampalataya, sabihin ko na, lahat ng provision, kaloob ng Diyos sa atin, kaloob ng mga nangyari, mga blessing, galing sa Diyos. Amen? Oh. Yung ibang non-Christian, hindi nila alam yan. Kung titingnan din natin dito, no, parang na-obserbahan ko lang kasi may IBS kami. Ginamit no? Dito sa Tagalog, no, nakalagay na taong mayaman. Di ba? Hindi sinabi kung babae ba yung lalaki. Pero yun nga, sa New King James verse, sinabi rich man. Di ba? Kasi tignan mo yung kanya, title niya, talinghaga ng mayamang hangal. Pero sa English, the rich man, parable of the rich man. Tama na? Tama na. Yun ba yung title? Kaya hindi pa ko yung title dito. So, yun nga. Yung lahat ng pagpapala natin galing sa Diyos. Sinayaan ng Diyos na umunlad ang kanyang lupain. Kung titingnan natin, pinaunlad niya, namunga ng sagana. Hindi ang lalaking mayaman na to ang gumawa ng ulan, ng araw, ng taba ng lupa. Ang Diyos ang may gawa nun. Amen? Yumaman siya dahil sa kagustuhan ng Diyos, sa provision ni Lord, sa blessing na galing sa Diyos. Tandaan po natin, yung pagiging mayaman, kasi nakaliit yung mayaman, hindi ito kasalanan. Hindi kasalanan ng pagiging mayaman. Lahat na mamamatay sa mga malalakas, mayayaman churches, hindi sila makasalanan. Huwag tayong mainggit. Talagang mayaman sila eh. Yung wealth o yung kayamanan ay blessing from God. Diba? Kasi sa Old Testament, may makikita tayong mayaman. Doon si Abraham, mayaman nun. Diba? Si Job, grabe, ang dami rin ari-arian. Lalo na sino pa? Si King Solomon. Di ba? Pero sa New Testament, sino ba nakita mayaman? Si Joseph of Arimathea. Mayaman. Diba? Kaya lang nga, yung God's blessing, minsan nagiging trap. Kasi hindi natin nagagamit sa glory ni Lord. So, ang problem, hindi yung how much we have, but what we do with what we have. Anong gagawin mo sa mga blessings na binigay sa iyo ng Diyos? Yeah? Ano? Tanong lang. Isipin niyo na lang yung sagot. So, ang material na pagpapala ay nagiging panganib, bro, kapag nagbunga ito ng kapurihan at pagtitiwala sa sarili. Yung babasahin natin sa susunod version. Kagaya nga itong lalaking to, ng mayaman na lalaki sa parable. So, alam niyo rin ba na madaling makalimot ang tao sa Diyos kapag dumadami ang blessing? Nagkakaroon tayo ng amnesia. Nakakalimutan natin. Ito, sa lahat to, kahit Christian, kahit na Kristiyano ka na, matagal ka na Kristiyano, minsan may magbibigay sa'yo, may blessing na ganyan. Nakalimutan ko nga bro, sorry Nakalimutan ko dali fire extinguisher sa bibigyan kita. Sorry. Lagi ko nakakalimutan. Bibigyan ko siya sa maraming fire extinguisher. Maraming fire extinguisher sa bahay. Di ba? Nagkakamnisya nga yung tayo kapag may pagpapala. So, dapat may amnesia rin ako kanina. Yeah. Hindi ko alam amnesia o dementia. Nakalimutan ko na naman. Nung ko pa gusto dali, nakakalimutan ko. Kasi lagi nagkakasunog dito eh.
At least kung dati kasi nagkasunog sa harapan namin, daldala ko yung mga fire extinguisher para gamitin. Ang dami kong fire extinguisher. Kasi nag-manage ako ng building. Eh. Kada renewal ko sa fire certificate, hindi nagpaparefill ako ng fire extinguisher. Lagi ako may libre. Lahat ng tauhan ko na binigyan ko ng libre fire extinguisher. Yun nga. Kumbaga, di ba? Pag dumadami ka sa ganahan mo, di ba? Kailangan share mo, huwag kang magka-amnesia. At ang dapat din tanggapin ng mga bawat mananampalataya na nandito, ng pagpapala ng may humbleness o pagpapakumbaba o pasasalamat sa Diyos, dapat makita natin, di ba? Hindi kagaya nitong lalaking mayaman. Hindi nakita rito. Kita mo sa Lucas 12, sa 17 iniisip niya sa sarili, anong gagawin ko sapagkat wala akong paglalagyan ng aking mga ani? Ano raw ang gagawin niya? Yan ang problema niya. Hindi ng problema niya. Ano? Kung ikaw, sabi, dapat nila ako kay Bro Romel. Sa bagay, may mga bangko na kasi. Pwede mo ilagay ito pag nanalo ka. Lagay mo na sa bangko para di lang problema. Diba? Siguro ito talagang sa dami ng ani niya, hindi niya ma-dispose o benta, sisira sa sobrang dami. Pero siguro maraming bigas din to, mga grains. Nag-isip siya tuloy ng paglalagyan ng aking mga ani. Nag-alala siya tungkol sa kanyang kasaganahan na gaya ng pag-aalala, di ba? Nag-alala siya tungkol nga sa kasaganahan na yun. Kung samantalang iba, di ba? Nag-aalala dahil may kakulangan. Itong yaman. Eh. Kaya nga eh. So, ang kayamanan, hindi rin garantiya ng peace of mind. No? Nag-quote siya eh. Tingnan mo, di ba? Sabi nila, pag mayaman ako, wala na akong problema. Pero doon ang problema, di ba? Ano, iniisip niya sa sarili, di ba? Parang kung titingnan mo babasahin mo kung kakatayin mo sa ano, pinag-aaralan natin, IBS. Parang nasira ulo yata. Naiisip niya na eh. Di ba? Parang namumroblema siya sa mga mangyayari na to, di ba? Kasi titingnan natin sa susunod na mga verses, no? Iniisip niya sa sarili, di ba? Tapos doon sa 18, sinabi niya sa sarili niya, parang wala na siya kausap, sarili na sa salita ng mag-isa, di ba? Anong gagawin ko? Naglalala nga siya. So, ang taong sakim, kailanman talaga, hindi sila nakakuha, di ba? Wala silang peace of mind. Ang kayamanan hindi garantiya. Ang unang pagkakamali kasi nitong lalaki ito, yun na, kawalan ng pasasalamat, dapat nilagay mo na pati, thank you sa kay Lord, tapos inangkin niya yung buong credit kay Lord dahil galing naman talaga sa Diyos yung pagpala na yan. Gaya pa man, nabigo nga siyang kilalanin ng Diyos bilang pinagmula ng pagpala at sabi nga na sobrang dami ng ani niya, nalasing na siya sa kasaganahan. Pinapakita rin dito na ang mayaman ay sumangguni lamang sa kanyang sarili. Diba? At hindi kailangang humingi ng gabay sa Diyos. Parang titignan mo, parang wala ba siyang pamilya rin yung lalaki na to, walang makausap na misis, no? Wala. Sarili lang yan. Umikot lamang sa poprotekta sa sarili. Hindi ko kinukuha yung mga sa insurance, okay lang naman mag-life insurance kung meron ka namang paghulog. Diba? Umikot lamang sa kanyang pag-ipon, savings, pera, at mga makalupang kaginawahan. Diba? So, ang isip ng taong walang takot sa Diyos ay kinakain ng mga worries ng mundo. So, pag kinain ka ng worries, di ba? Napapabayaan yung eternal truth. Yung walang hanggang katotohanan. Di ba? Kasi kung titingnan natin, parang nag-cause ng anxiety sa kanya, di ba?
So, yung eternal truth na sa bawat Kristyano pala, di ba? Pwedeng, di ba, makukuha natin, matatabunan ng worries, di ba? Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-worry dahil normal lang naman sa tao yung mag-worry. Pero yun nga, sana hindi tayo nakapokus kasi masisira yung kuha natin. Eh. Tapos humingi tayo ng tawad sa Diyos. Humingi tayo ng tulong. Yung eternal truth daw, sabi, is that human life does not consist in the abundance of possession. Yung earthly wealth is temporary, but spiritual status before God lasts forever. Meron din palang yung universal application ng eternal truth sa pangkalahatan. Meron silang we are born and we will die. Yun yung physical eternal truth. We are born and we will die. Tapos yung sa pag, greed isolates a person but generosity brings life. Yun yung moral na eternal truth. Meron din tinatawag na temporary truth. Bukod sa eternal truth, ang pagkakaiba nila, yun nga, sabi mo, I am wealthy today because my barns are full. Dahil maraming laman yung aking Pero yung temporary truth nun, pwedeng mawala yun sa isang gabi. Diba? Pwedeng masunog. Nakawan siya. So, meron din, sabi nga rin, material wealth cannot save a person's soul from death. Alam naman natin yan, di ba? Yung eternal truth, yun, hindi nagbabago. So, kasalanan ng pagiging, hindi talaga kasalanan ng pagiging mayaman. Ang problema ng taon to ay paano niya tinitingnan ang kanyang kayamanan. Ano nakita niyo sa taon to? Kung isipin natin, di ba? Usong-uso sinasabi na ganyan nangyari sa'yo. So, ang puso iwalay sa Diyos ay likas na, nakasentro lang sa sarili. Self-centered. Kababasa natin, susunod na verse, sabi niya sa verse 18, iniisip niya sa sarili, anong gagawin ko sapagkat wala akong paglalagyan ng aking mga ari. Ani, sinabi niya, itong aking gagawin, gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Di ba, nakita niyo pagiging self-centered niya? No? Ang daming kuwan aking mga ani. Yeah? Aking gagawin, aking kamalig, di ba? At aking mga pag-aari, aking mga butil. Wala talaga siyang pagkilala na ang lahat ay mula sa Diyos. May paalala sa Deuteronomy 8. You may say to yourself, my power and strength of my hands have produced this wealth for me. Yan sinabi niya, di ba? But remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant which is swore to your ancestors as it is. Hindi niya iniisip, di ba pwede namang, sa dami nun, sana maisip niya, may hirap, di ba? Iniisip niya na mag-share ako sa gawain ng Diyos, o hindi niya iniisip kahit kailan yung magpasalamat sa Diyos. Wala eh. Nagplano siya ng mabuti para sa kanyang kayamanan, ngunit hindi para sa kanyang kaluluwa. Ang iniisip lamang niya ay sarili niya, walang pagkilala sa Diyos, walang pinagmulan ng pagpapala. Alam niyo ba, again, alam niyo, na kapag ang pagpapala ng Diyos ay ginagamit lamang para sa sarili, ano ang nangyayari? Magiging idolo niya ang kayamanan. Diba? Kapag pinagpala tayo ng Diyos, dapat di tayo maging, kapag pinagpala tayo ng Diyos, hindi tayo dapat maging imbakan lamang. Diba? Hindi lang tayo vessel. Dapat maging channel o daluyan tayo ng pagpapala. Sabi nga sa Proverbs, ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. At sabi ni sa Hebrews 13 verse 16,
And do not forget to do good and to share with others. For with sacrifices, God is pleased. Amen. Amen din yun. Sabi sa 2 Corinthians 9, verse 8-7, and God, ito papaborito nila to, mga given memorize natin. God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they are freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Now he supplies seed to the sower and bread for food, will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous in all every occasion through us. Your generosity will result in thanksgiving to God. So, nangyari sa kanya, maling security, di ba? Sabi sa verse 19 ng ating text, no? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaibak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom ka, magsaya ka. Ano sa English yan? Eat, drink, and be merry. Yeah? Alam mo, sinabi ko rin ito eh. Dahil nung nag-retire ako, malaki din nakuha ko kahit paano. So, namasyal kami. Ano, inuuna mo na doon na kagad. Siyempre, may lump sum sa SSS yan. Bukod doon sa buwan-buwan. Announcement, may ganun po. Paalala ko lang. Kakwentahin yun. Makukuha mo rin ng buo yung isang taon. Tapos after noon, may monthly, may pension. Mas malaki sa GSIS kung mayroong government na katrabaho dito. So itong pagkakamali ng mga tao, nagpaplano tayo, nakakatakot parang kung ay nagplano. Nag-take a rest muna, trip sa abroad, pera bili ng kotse, kung may pambili, kung kasya pa, mag-invest, ayun yun na, eat, drink, and be merry. So, inaakala nung mayamang lalaki o mayamang tao na kontrolado niya ang kanyang hinaharap. Minsan ganun naiisip natin yan Wala akong sakit, pala meron akong sakit. Kontrolado, kaya ko, abot pa ako ng ganito habang buhay. Pero yun nga, ang lalaki gumawa ng plano sa kanyang kayamanan, ngunit hindi para sa kanyang kaluluwa. Dahil yung kaluluwa, tuloy-tuloy yan Minsan nga pag may namamatay, pag nililibing, nakikiwala ako sa mga mag-anak. Buti pa si kuya ko, nanahimik na, wala nang, hindi ko alam tuloy-tuloy yan. Kaluluwa, yung lupa na nilibing, kung sa impyerno yan, tuloy-tuloy yung paghihirap. Sa tingin ko sa impyerno talaga puti. Sorry, Lord. Hindi kasi kung kamag-anak, kung makikita mo yung pamumuhay, di ba? Sinesharean mo ng buhay, ayaw tumanggap, kinakalabang ka pa, kinukontra pa. Siyempre, marinig mo yun sa sasabihin ng pinsan mo, kamag-anak mo na, buti pa siya, napahinga na tayo, hindi pa. Tuloy-tuloy, hindi ito inintindi nung mayaman na lalaki, di ba? Parang, isip niya, itong yaman ko tuloy-tuloy yan, hindi niya alam, mamatay siya, atakin siya sa puso, pagkain niya ng crispy pata o chocolate, patay na agad siya. Hindi, may tiyo ko gano'n. Sarap na sarap sa lechon, pero yung natake, yung nabukasan. Grabe, sorry mga pinsan. Kung nababanggit ko aking chewing. Yan, sabi nga, di ba, sabi sa James, na-plus na pa yan, James, di ba?
Na-plus ka na ba yan? Oh, hindi pa. Now listen. Makinig daw kayo. You say, today or tomorrow we will go to this. Gabro. Pupunta tayo Japan. Pupunta tayo Singapore. Spend a year there. Madami kang pera. Carry on business and make money. Tapos, sabi ko niya, why you do not even know what will happen tomorrow? What's your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Grabe, no? Dapat, kung di ba pag umaten tayo, nakikita natin mga nakaburol. Puro patay, eh. O sabi niyo, ano pinag-usapan nila saan? Puro kamatayan. Di ba, kita na, ganda nung kung puno flowers, grabe, umikot ka ng 360 degrees, puro flowers dito, ang dami, yaman. Pati sa labas, nandun na. Kung isip mo, ang yaman ng tao, no? Pero, namatay, no? Di ba, pag mga namamatay ng masikat na artista, hindi mo na malang saan nilalagay yung mga bulaklak na sa dami. Hindi natin alam na kung ano mangyayari sa ating bukas, di ba? Hindi ko naman sinasabi na masamang plano, di ba? Pero yun nga, di ba, pinag-aral sa Proverbs, di ba? Yung mga plan natin dapat laging kasama si Lord doon. Kasama. Kasi pera, nagbibigay ng kaginhawaan habang buhay tayo. Security. Pero sa harap ng kamatayan, wala na. Di ba? Sudden one lang nga eh. Kunyari, ma-diagnose ka na may cancer, di ba? Diba? Hindi mo alam, oh. Ang bilis, no? Cancer ka agad. Mauubos ang pera mo sa ang tawag sa gamot na yan. Yung mahal. O, pag-cancer. Ubus yun. Oo. Kaya nga, di ba? So, sabi sa Lucas 12, verse, ano na tayo? 20. So, hindi tayo dapat kumain, magminom at magpakasaya. Wala na tayong bisyo. Sabi ko lagi ko sinasabi, kain na nga ng bisyo na hindi na tayo kumain. So, sabi, tuloy natin Lucas 20, malapit po ako matapos, pero meron pa akong principle. Kaya paabot natin alas 11. Sabi sa verse 20, sinabi na sa kanya ng Diyos, hangal, yun na, sa gabing ito, ay sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay ni Hananda mo? Nang hinayang. Nakakapanghinayang. Hirap na hirap ka tapos may iiwan mo. Nakakita niyo ba yung mga libing miso sa Binodoy, mga Chinese na mayaman? Yun, may mga 18-wheeler o 20-wheeler na truck kasunod. Ito yung karo, tapos kasunod. Meron gumawa sila ng parang props na bahay, props na kotse, tapos mga props na pera-pera. Isasama yun. Susunugin nila yun pag nandun ka sa libingan. Di ba? Parang nakakatawa, di ba? Iba pa nga, pag binibigyan ng, iba naman yung usapin na binibigyan ng pagkain, di ba? Mapupunta raw ang mga bagay na hinanda mo. So sa tingin ng tao, nung mayaman na lalaki, matagumpay siya, mayaman, at secured. Pero yun nga, di ba, sinabi yan siya ni Lord ng hangal. Hangal! Di ba? Nakilala si Ben David, mahilig ko sa liwa ng hangal, walang H. Ikaw ay hangal. Bakit siya naging hangal? Yung mayaman na tao. Sa dami ng binasa ko kanina, baka hindi nyo pa rin alam. Dahil pinaghandahan niya na yung kanya kinabukasan sa lupa, ngunit hindi yung salvation niya, eternal life. Pinagdahandaan niya ang kanyang kamalig. Nagtayo siya ng malalaking kamalig eh. Yeah? Para mailagay doon yung mga ngunit hindi ang kanyang kaluluwa. So may tanong na naman, kailan tayo mamatay? Joke lang. Tatayo na naman. Gaano kaya tayo katagal mabubuhay? Hindi natin alam yan. Pero alam natin na haharap tayo sa Diyos.
Tinawag siyang mangmang o hangal o fool dahil gumawa siya ng mga plano na hindi kasama si Lord. Handa siya para sa maraming taon ng buhay, ngunit hindi siya handa para sa gabing yun. Sabi nga ni Solomon, meron ba ako sinabi? Wala Solomon yan. Basahin ko na lang haba. Sa Ecclesiastes 2, verse 18 to 9. I hated all the things I had toiled for under the sun, because I must leave them to the one who comes after me. Grabe, no? And who knows whether that person will be wise or foolish, yet they will have control over all the fruit of my soil, into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. So, kanino mapupunta? Mga bagay na inihanda ng mayaman lalaki. Maiiwan lang yun siguro sa mga servants na walang binanggit na asawa, binanggit na pamilya rito. Maiiwan lang kung kanino. At makikinabang sila, lulustay nila, uubusin nila yung pinaghirapan itong matanda. Ganyan ang reality. Diba? Hindi ko sinasabing hindi masama mag-ipon, di ba? Pero huwag tayong magpagamit sa pera, di ba? Gamitin natin sa maayos na pamamaraan, di ba? Na makaka-glorify kay Lord. Nandun yun sa huli. Oo, 20 na tayo, di ba? Tama. So, magbasa pa ako sa Proverbs 11:4. Wealth is worthless, sabi niya, in the day of wrath. Sa Proverbs 11:4 yun. But righteousness delivers from death. Wala raw kwenta ang pera sa araw ng paghukom. Pero yung pagpatawad sa kasalanan mo, yun ang magdi-deliver tayo sa kamatayan. So, ang tamang relasyon kay Lord Jesus, ang pamumuhay ay sa kanyang kalooban, ang makapagliligtas sa kamatayan. Amen? So, sabi pa rin sa Psalms, daming na, pero ano oras ba? Ikuha niyo na lang, isulat niyo sila siguro. Note niyo na lang, Psalm 49, verse 16 to 17, yeah. Hebrews 9, verse 27. Para pag may makakausap tayo mayayaman, sabihin niyo to, hindi ba naayos sa kuwan ganyan mapatay. Hindi maiiwan mo lahat yan. That's James 4, verse 14. So, pinakamahalagang paghahanda sa buhay ay ang paghahanda sa pagharap sa Diyos. At pupunta na po tayo sa last verse, verse 21. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Subalit, hindi mayaman sa Diyos. Gayon daw ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Subalit, hindi mayaman sa Diyos. So, she who lays up treasure for himself is not rich toward God. So, yun ang one, no? Ang pagiging rich toward God, ang formula pala. Pagpakikilala natin na lahat ay mula sa Diyos, Romans 11, verse 6, pagkakaroon ng personal na relasyon kay Jesus, John 1, verse 12, pagiging mapagpasalamat sa Kanya, 1 Thessalonians 5:18, paggamit ng mga pagpapala para sa Kanyang kaharian, sa Matthew 6, verse 19-21, paglaglagak ng tiwala sa Diyos kaysa sa kayamanan, 1 Timothy 6, verse 17, pamumuhay sa kalwatian ng Diyos, 1 Corinthians 10:31, at pag-iimpok ng kayamanan sa langit, Matthew 6:20-21. So, yun nga, ulitin ko ulit, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bank account. Hindi sa laki ng bahay mo, sa electric na kotse mo, sa Tesla mo, kundi nasa relasyon natin sa Diyos. Ang tunay na trahedya ay hindi mamatay ng mahirap. Tandaan niyo yan. Ang tunay na tragedy ay ang mamatayin na mayaman ngunit wala
si Kristo sa puso mo. So, ito ba, may dalawang verse pa akong ipa-plus, parang reminder lang. Matthew 6:33, paborito natin, kinakanta, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given or will be added to you as well. So true wealth begins, nagsisimula ang kayamanan, sabi rito sa Matthew 6:33, by seeking God above earthly gain. Unahin natin si Lord, ilang lagi. Huwag natin unahin yung wala pa pandesal, walang kape. Huwag kagising sa umaga. Yung walang almusal. Walang bahay ito. Ano ba bahay ito? Mainit na tubig lang, walang maya. Unahin natin si Lord. Magugulat kami, kakatok siya. May kape, bago siya yung kape. Galing Starbucks. Tilapay. Boyet, tas Boyet, wala? Wala si Boyet. Wala dalawang Starbucks na. At sa Ephesians 1:7, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Amen. So human wealth is limited at nagpe-fade away, but God's grace is boundless, infinite, and completely free. God forgives us not because we deserve it, but because His grace is, sabi nga, staggeringly abundant. Diba? So dito na tayo, bago tayo padadaanan ko lang po yung important principle na natutunan natin sa Luke 13:21. Number 1, guard against all types of greed. Nakikita po yan sa supporting verses na sa Hebrew 13 verse 5, 1 Timothy 6:6-8. Greed is not just a desire for a lot of money, it is a heart that is unsatisfied with God, with what God has provided, and always longs for more. Number 2, life is not measured by the abundance of possession. Nandun yung sa binasa natin kanina, Luke 12:15, at ang supporting verses in Matthew 16:26, at Psalm 49:16-17. Yung person's worth does not depend on their wealth. Sabi nga, pinag-usapan natin kanina, position, house, or business. A person's true value is found in their relationship with God. Okay? Number 3, everything we have is a gift from God. Supporting verses po, Deuteronomy 8:17-18, at James 1, verse 17. Every good and perfect gift from a God coming down from the Father of the heavenly things, who does not change like shifting shadows. Number 4, being rich is not a sin, but being selfish is. So God did not condemn the man because he was rich. He was condemned because he lived only for himself and not for God. Ang supporting verses, 1 Timothy 6:17-19, Proverbs 11:24-25. Number 5, do not place your security in wealth. The rich man thought that his accumulated wealth could provide security for many years. Yun nga, however, money can stop that. Pinag-usapan natin kanina. Ang supporting verses ay Psalms 49, 6, verse 6-12, Proverbs 11, verse 4. Pag binasa ko po isa-isa, tayong haba. Kayo na lang po mag-review. Nandiyan naman po, pwede naman copy yung mga verses na. Number 6, we do not know when our life will end. Sabi sa 20, di ba kanina pinag-usapan natin, the very night your life will be demanded from you. Life is fragile, and we have no control over our future. God alone knows the number of our days. Supporting verses po,
James 4:13, verse 13 to 14, Psalm 90, verse 12, Hebrews 9, verse 27. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Yan po sa Hebrews 9:27. At number 7, the most important preparation is preparing for eternity. The rich man was prepared for his retirement, but he was not prepared to face God. Ang supporting verses, Amos 4:12, therefore, basahin ko yung Amos. This is what I will do to you, Israel. And because I will do this to you, Israel, prepare to meet your God. Matthew 24:44, you must also be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. At ang huli po na ating lesson na napag-aralan, true wisdom is being rich toward God. Being rich toward God means having true faith in Christ, review lang po, loving God more than wealth, living for the glory of God, and using your blessings for His purpose. Diba? Gamitin natin. Channel of blessing tayo. So, ang supporting verse, Matthew 6, 19 to 21, Philippians 3, verse 7 to 8, Ephesians 1, verse 3. So, ang pinakasentro po ng mensahe natin ay a person na nagpo-focus lamang sa pagdami ng kanyang kayamanan sa mundo, but neglect their soul, is a fool in the eyes of God. True wisdom is to live for God and to store up treasures in heaven while there is still time. Ang tao na nakatuon lamang sa pag-iipon ng kayamanan sa lupa, ngunit pinababayaan ng kanyang kaluluwa, ay siyang hangal sa paningin ng Diyos. Huwag tayong maging hangal, mga kapatid. Ang tunay na karunungan ay ang mabuhay para sa Diyos at mag-imbak ng kayamanan sa langit habang may oras na. Amen? Ilan po, tayo pong manalangin. Thank you, Lord. Aming mapagmahal na amang Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa inyong salita na nagturo sa amin sa pamagitan ng itong parable of the rich fool. Salamat po sapagkat pinaalaanan niyo kami ng aming buhay hindi nasusukat sa dami ng aming kayamanan ng pag-aari, kundi sa aming relasyon sa inyo. Panginoon, siyasatin niyo po ang aming mga puso. Kung may kasakiman, love of money, pagmamahal sa pera, o labis na pagtitiwala sa mga bagay sa mundong to, patawarin niyo kami, Lord. Tulungan niyo po kami maging kontento sa inyong pagpapala at magtiwala kami sa inyong provision, Lord, araw-araw. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Kami po ay mga steward lamang, Lord. Ang mga pinagkatiwala mo sa amin. Panahon, aming kakayahan, aming kayamana, aming buhay, naway hindi kami mamuhay para lamang sa sarili namin, kundi para sa inyong kaluwalhatian at kapakanan sa iba. Thank you po, Lord. Paalala niyo po sa amin, Lord, ng aming buhay dito sa lupa ay pansamantal lang. Bigyan niyo kami, Lord, ng karunungan, Lord, upang bilangin ang aming mga araw at mamuhay ng handa sa araw na kami ay haharap sa inyo. Naway hindi kami maging mayaman lamang sa mga bagay ng mundo, kundi maging tunay na mayaman sa inyo.
Salamat po, Ama, dahil kay Kristo Jesus, mayroon kaming kayamanang hindi nasisira. Hindi nananakaw at walang hanggan. Tulungan niyo kaming mag-ipon ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod, at tapat na paglilingkod sa inyo. Salamat po, Lord. Ito po aming dalangin. Salamat. Pagpupuri sa inyo sa makapangyarihan ng pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ah, sinisipon ako pag nandito. Kanina wala akong sipon. Bakterya. Okay, praise God. Hello. So, welcome po si Brother Ching, husband ni Sister Flora, no? Sister Flora. Kailan ka muwi, Brother Ching? Okay. Praise God, no? Nakarating siya sa araw. So, yung teaching ngayon talagang no? Pagdating sa ganitong bagay, greed, era, napapanahon talaga, no? Alam mo na yung ating, alam mo na ibig sabihin. Kahit saan tayo lumingon, TV, Facebook, ano talaga, andun yung parang napapanahon yung mga pagiging, sa Tagalog ng greed, sakin. Pero mga kapatid, no, thank you Brother Don, no, so, actually, talagang may kahabaan pa yun kung talagang ma-extend pa. Kasi talagang masarap din pag-usapan tungkol sa ganon. Kasi paalala yun ng Panginoon sa atin. Pero may sinasabi si Lord sa huli na ganon ang mangyayari sa tao nag-iipon ng kayamanan sa kanyang sarili. Mga kapatid, may nag-iipon ng kayamanan hindi para sa kanyang sarili. Hindi kasali yun, ha? May nag-iipon ng kayamanan para sa ibang tao kasi gusto yun ng Panginoon yun. Sabi nga ng Lord, love the Lord with all of your heart, mind, and soul, and spirit, and strength. Tapos pangalawang utos, love your neighbor as you love yourself. Pag inuna mo ang iyong kapwa, medyo parang weird ang dating, nag-iipon ang kayamanan para sa iyong kapwa, which is yun ang gusto ng Panginoon. Kung sa kapwa mo ginagawa yun, maaaring hindi ganon ang mangyayari. So, ang Panginoon parang sa parables niya hinatulan niya po yung isang mayaman. So, ang Panginoon, may kapangyarihan talagang ihinto ang buhay ng tao. Yung sa men's fellowship na nga namin last week, yung tungkol kay Ananias kay Sapphira, no? Mabilis yung hatol ng Panginoon. Anyway, pwede mangyari yun. Kasi ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang pwedeng magpatigil ng ang buhay ng tao. Kaya kapag ang tao po ay nakikita ng Lord na tila ganun ang nangyayari, makasarili, pinag-iingat po tayo, ha? Amen? Pero sinasabi ng Panginoon na opposite doon sinasabi na mahirap naman sa Panginoon. Sabihin, dapat maging mayaman tayo sa Panginoon. Sige po, let's worship the Lord. So, Panginoon, maraming salamat sa biyaya, Lord, na timing din po yung teaching. Napapanahon po sa lahat. Even sa akin din, napapanahon po yun na minsan yung naiwasan mag-isip ng mga bagay na material o kapinansyal. Kaya salamat po at muli mong pinaalalahanan kami sa oras na ito sa aming kapatid, Lord, na ginamit mo si Brother Don. Purihin ka, Ama, sa oras nito. Maraming salamat, Lord. Let us worship the Lord.
my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as the precious dew, Lord, to give up my be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength, you are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as the precious dew, where to give up I be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Thank you, Lord. Salamat po. Meron bang prayer request? Ayan. Sige po, let's pray. Panginoon, salamat po sa patuloy, Lord, na aming narinig, Lord. So, Panginoon, salamat po sa compilation ni Lucas, Lord, at ito po ay wala, yung tinuro ni Brother Ton, wala po sa ibang book. So, pinakita mo sa amin ngayon ang kahalagahan ng mga bagay na pinaalala ninyo kay Lucas, na ang buhay ng tao ay hindi nakadepende sa kari-arian, kayamanan, na
kung wala yung ganitong aral, Lord, marami kami makikita na maling pamamaraan ng paggamit ng kayamanan na nanggaling sa iyo. Lahat ng kayamanan, lahat ng resources, wala pong sariling ginawa ang tao, Lord. Steward lang ng tao, pagkapangalaga, pagkapag-ingat ng biyaya at kayamanan na ito, ngunit hindi para pang sarili. Ang kayamanan ay tinuro mo na aming nagpo-possess para din sa aming kapwa, sa mga nangangailangan. Kunting bahagi lang ang dapat pakinabangan ng kanyang sarili para sa kanyang sariling kayamanan. Dahil ang the rest na kayamanan ay binabahagi niya para sa ibang tao, ito po'y kayamanan sa Diyos. Kaya Panginoon, nakikita namin ang napaka-importanting aral, Lord. Kaya aming Diyos, dito sa church, dalangin namin na matuto kaming tingnan ang prinsipyo ng salita mo, Lord. Hindi ang mga nakikita, hindi ang mga napapanood ng mga gawain, mga bagay na tumutulong pa na maging sinungaling, sakim ang mga tao sa mga bagay-bagay na napapanood na nagiging pwede maging Lord, maging lason sa mga taong hindi nakakaunawa ng katotohanan. Panginoon, naliwanag ang mensahe mo kahit yung sinabi mo sa parables na kaya ninyong pahintuin ang isang taong sakim. Pwede siyang mapahamak, pwede siyang mamatay, na hindi napapanahon. Kung ang tao po ay nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Sapagkat may kapangyarihan kayong pumatay, Panginoon. At may kapangyarihan kayong magduktong ng buhay. Deuteronomy 32:39, binalik niyo po yun, na kayo ay tunay na Diyos, upang kilalanin ka na kayo ang pumapatay, bumubuhay, sumusugat at nagpapagaling, upang makilala nila kung ano ang kapangyarihan magagawa ng Diyos. Kaya aming Panginoon, sa walang prinsipyo po na amin narinig sa ibinahagi ng kapatid ni Brother Don Noah, Lord, tulungan niyo po kami magkaroon ng awareness. Bantayan namin na aming sarili. Sabi mo nga sa verse 16 or 17 or 18 na magmatya, observe, magbantay kami sa aming sarili na baka nagiging sakim na po kami, baka nagiging makasarili na po kami. Tulungan niyo po kaming bantayan ito at gabayan niyo kami ng iyong Espiritu Santo na ito po ay hindi nauukol sa mga likod, mananampalataya. Kami po, Panginoon, ay tinuturoan ninyong maging mapagbigay, huwag maging makasarili. Ang mga prinsipyo yung tinuturo nyo ay patuloy na magpasensya, magtiyaga, patuloy na manalangin, dumulog sa iyo. Kung ano man yung pangangailangan namin pinansyal, kung ano man yung pangangailangan namin kagalingan, kung ano may kailangan namin pang araw-araw. Bagamat ito po ay daragdagan nyo next week, ituturo nyo sa amin yung mga karagdagang application, kung ano ang dapat gawin. Pero sa oras na ito ay dalangin namin na kami patuloy na magtiwala sa Panginoon na kaya ibigay ang lahat, the great provider. Yung mga provision ninyo, Panginoon, tulungan niyo po kami na kami umasa sa iyong mga ibinibigay. Kami umasa sa iyo sa mga kaya mong ipagkaloob sa amin na hindi kami gagawa ng anumang labag sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, maraming salamat po dito sa church at sa mga viewers na nakadinig ng mga teaching, Lord, na prinsipyo. Lord, i-bless you rin po sa oras na ito. After ng service ay patuloy namin tinataas, Lord, ang aming fellowship, IBS, continuation po ng study namin, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, aming kapatid, Lord, Sister Sally, sa Friday, pray kami, Lord, sa blessing, Lord, na karagdagang edad na pinagtulong mo sa kanya, Panginoon. Dalangin din po namin ang kagalingan din sa daliri ni Brother Don. Nakita namin, Lord, na parang may crumbs o pilay. Dalangin namin, Lord, na gumaling po, Panginoon,
siya po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng bilang to-play ng guitar, to worship the Lord, at nawa Lord, ganun din po sa mga gawain na ginagawa niya, lalo na yung mag-function yung kanyang kaliwang kamay para mag-normal ulit, Panginoon, ang kanyang pakiramdam. Salamat po, Ama, sa blessing, Lord, na ito, sa buhay na ito. Sama-sama kami, dinala niyo rito, Panginoon, para makinig, umawit, sumamba, magpasalamat, magpuri sa iyo, Panginoon. Dinadakila, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Gabayan niyo po at ingatan, Ama, ang mga kapatid namin, pauwi. At sa mga mag-stay para sa study po ng IBS workshop, invest po kami na pag-fellowship kami sa isa't isa para magamit namin yung tools na ito para sa ikalalago na ang bawat isa nagpa-participate. Maraming salamat po. And all the viewers, dalayan ko po ang Tuting's blessing din sa kanilang pagsubaybay at nawa Lord ay patuloy po kayo mag-bless sa kanila. Kung sila po'y malapit dito, dalangin namin na i-bless niyo po ang heart nila na mag-walk-in po at naka-fellowship din po namin, Lord. Maraming salamat, Ama. Inataas namin ang lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Maraming salamat. God bless you all.